Ano, kas 4? Oo, sige. Ako din nagbago na ako ng schedule. Tuesday na. Sige, bigay ko na agad kasama na yung mga, ano. Sige, so our topic for today is what we call alignment. So ito yung parang pinaka-word ng church today, align, which is very good. Kasi yung alignment na to, it talks about yung assignment natin. When you're aligned, that's yung leadership natin magiging aligned. And we are doing the leadership, we are doing the kingdom. Sabi nga, nagkakaroon tayo ng increase because we're doing it in God's way, not our way. Nagkakaroon ng godly order, which is very important, di ba? Na naayos yung order ng buhay natin. And yung, because of that, the next generation may benefit. Ngayon, bago tayo mag-start, ano bang importance ng tinatawag na word na alignment? It's very important na alam natin, ano ba yung ibig sabihin ng alignment? Pag sinabi kasing alignment, in other words, ganito yan. Kung ikaw, manliligaw ka, okay? Kailangan, align dapat yung gagawin mong effort sa love language niya. Mahirap naman yung po tayo bigay, pero ang gusto lang pala niya, time. So sabihin niya pa rin talaga na parang, hindi mo naman ako mahal kasi wala ka namang time. So, pwede kasi tayo nag-work hard pero mali yung direction. Ginagawa mo naman pero sa paningin ng iba hindi counted. Kaya importante talaga na nandun yung alignment. This is the reason why there are people that are praying a lot but they don't feel the change. Yung iba nagsiserve sila pero they feel empty. Minsan kahit nagpapakapagod sila sa work, they feel like they are still stuck. Wala namang problema dun sa effort eh. Ang may problema lang, hindi kasi align yung ginagawa nila sa dapat nilang gawin. So ano bang ibig sabihin ng alignment? Pag sinabing alignment, it's we are talking about the direction of your life matches the design of God. Ulitin ko ha, the direction of your life matches the design of God. Hindi naman kasi pwede na ikaw papakanan ka at si Lord pakaliwa. Ano mangyayari? Anong result? You are stuck in the middle. Pero paano naman kapag ang direction mo paganto? Si Lord din, pag ganon. Walang hadlang. Tuloy-tuloy lang yung flow natin. Kasi kapag misalign tayo, we will feel heavy. We feel natin na parang walang kinapupuntahan yung progress natin. Wala tayong motivation. Kailangan naghahanap tayo lagi ng motivation para lang mag-going. Hindi tayo self-sustaining. Parang susi. Ang susi, kapag nakapagpasok na ba kayo ng susi sa maling doorknob? Nung nalock ako ng bahay, ang meron lang susi nung gate namin. Siyempre, kahit na alam kong hindi yung susi ng pinto, tatry mo pa rin, di ba? Kahit anong, baka makachamba ka eh. Kahit anong puwersa, kahit anong ganong pilit yan, kapag hindi yan nagmamatch sa ngipin ng susi, hindi talaga o-open yan. Kasi, hindi sila align. Okay? And ito pang matindi. Kapag hindi ka kasi align, ikaw lang yan. Ikaw lang talaga yung gagawa niyan. Because the thing is, God will never fuel something na hindi naman niya dinisenyo. Hindi naman sa kanya yun eh. Ba't niya gagalawin? Kaya si Lord binigyan na tayo ng free will, binigyan tayo ng choice eh. Meron siyang design, siyang architect ng buhay natin. Ang ganda ng perspective, sabi nga sa message kanina, ang ganda ng perspective. But the end of the day, ikaw pa rin ang magpapatayo. Kung ano man yung maitatayo, that is your responsibility. Pero kung ina-align mo yung materyales, yung disenyo, sa anong plano ni Lord, sobrang ganda na naghihintay sa atin. Kaya ang message ko ngayon sa inyo is this, James 1:22. Do not merely listen to the word. May mga word tayo, tama? And so deceive yourselves. Baka mamaya maging feel good lang naman yan sa... Hindi, huwag mong tatanggapin yon. Ang sabi ng Bible, do what it says. Kasi si Lord, when we're talking about alignment, ang hinihintay kasi ni Lord dito yung action natin. It's the alignment that moves. Si Lord ang magbibigay ng word, tayo ang gagalaw. Because alignment demands movement. Kasi most of the people, they live their entire lives just in the altar, worshiping, praising Him, praying Him. Pero yung mga salita ni Lord, hindi nagiging buhay sa buhay nila. Kasi hindi nila na-apply. Pero kung i-apply lang natin yung seek first, yung mga word natin ngayon na nilagay sa phone na yan, apply mo lang sa buhay, may mag-unfold yan. Diba? So now it's time to shift from knees to feet, from amen to assignment.
So today, pag-usapan natin from altar to action. Because today, we are talking about aligned people must be an active people. Ito na yung nag-prayer and fasting na tayo, naka-receive na tayo ng revelation, naka-receive tayo ng clarity, naka-receive tayo ng instruction galing kay Lord. The next point is the transition point. Laban na. Gera na. Okay? Gagera na tayo. Laban na. Yung mga, puro tayo salita, this time, gagawin na natin. So ngayon, kapag align tayo kay Lord, meron tatlong bagay na kailangan maging totoo sa buhay natin. Number one, you must be prepared. Okay? Sabihin natin, prepared. Buksan natin yung Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Yan. If you have your Bibles with you, samahan nyo ako, open natin. Yung unang makakita, second. Sige, yung unang makakita. Therefore, my friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now, much more in my absence, continue to work out your salvation with faith and prayer. Wow. For it is God who works in you to will and to act, in order to fulfill His good. Boom! Ganda, di ba? So, sabi dyan, I would like to emphasize the word, for it is God who works in you to will and act according to His purpose. So, ibig sabihin daw, si Lord, prepare na tayo. Ulitin ko ha. For it is God who works in you. So, nagtrabaho na daw ang Panginoon sa atin. Alam mo, yung verse na yan, doon lang sa last word na yan, na parang, for it's God who works in you, alam mo, dinestroy na niya yung mga favorite excuses natin. Ano ba yung mga favorite excuses natin? Hindi pa ako ready. Hindi ko pa kaya. Diba? Pag sinabi ko kasi, hindi pa ako ready, the verse says, the Lord has already worked inside of you. Kumbaga, ready ka na. Prepare ka na ng Panginoon. So, ano pang hinahanap mong ready? Pag sinabi mo naman na parang, wala akong motivation ngayon, I don't feel motivated. Sabihin ni Lord, you don't need to feel motivated, but I gave you the desire. Di ba gusto mo? Sabi ng Bible, si Lord ang nagbigay ng desire sa puso natin at siya ang tutulong sa atin para ma-fulfill yon. Yes. Paano nagko-connect si God has already working? Ayan. Pag sinabi kasing God has already worked in you, di ba, example, ano ba yung gusto niyang paggawa sa atin? Ano ba yung mga God-given goals sa atin? For example, gusto natin example si Kuya Alvin, sabi niya gusto niya magkaroon ng girlfriend. So it's a desire. Binigyan tayo ng desire ni Lord. Hindi mo na maiisip yan kung hindi ka binigyan ng desire ni Lord. Pag sinasabi natin hindi pa ako ready mag-pursue, at this point in time, the Lord has prepared you. Binigyan ka niya ng work, binigyan ka niya ng maturity. Everything na meron si Kuya Alvin ngayon, ready na nga si Kuya Alvin ngayon eh. Everything that he has in his life, all his life experiences, has all come to this. He is now ready. Ako, gusto kong magkaroon ng good body. Gusto kong magkaroon ako ng muscles, ng abs. Pero the thing is, the Lord has already worked in me because He already gave me the desire. He already gave me people who will help me. He already gave the right people. All I need to do is to do it. God has already given me the strength. God has given me the wisdom na, alam ko, busy kang tao, pero why don't you wake up an hour early and sleep an hour much more early para mag-sustain mo yun? Kumbaga si Lord nagbibigay ng wisdom sa atin, ng strength, prepare na niya tayo. So, bago pa natin gawin yung isang bagay, nauna na si Lord and He's already equipping us. And ito pa isa, may mga times na namumblema tayo, dissatisfied tayo sa life natin, parang hindi na dapat to, hindi na dapat ganito yung nangyayari sa akin, ang taba ko na. Yung mga complaints na yan, minsan galing din kay Lord yan eh, yung holy dissatisfaction, kasi yan yung mga bagay na magpupush sa atin na gawin natin. So it's not stress, it's not dissatisfaction, but it's an assignment. So ngayon, ang tanong sa atin, ano yung isang bagay na nilagay na ni Lord sa atin na iniisip natin na, ay,
maghihintay muna ako ng perfect timing, maghihintay muna ako ng clarity, na where in fact, binigay na niya. So ano yung mga bagay na yon? Ibig sabihin nun, you are already prepared. Ina-align ka na ni Lord. So pag inalign ka ni Lord, you are prepared. Okay? Second, 3 lang tayo. 3 points lang. Number 2, pag aligned ka, you are positioned. So you are placed by God intentionally, not accidentally. So niligay ka ni Lord sa bahay na yan, sa work na yan, sa situation na yan, yung early part na nawalan ka ng work for a purpose. Nagkaroon ka tuloy ng mas malalim na hugot, mas malalim na meaning, mas malalim na pagpapahalaga sa trabaho ngayon. Dati kasi, I don't know, baka pagkatapos mo ng college, naisipan, dali na naman magandang trabaho. Pero the reality wakes you up na parang yung mga bagay sa buhay na it had to happen. Yung mga broken relationships pa before, na piniprepare lang pala tayo ni Lord dun sa ibibigay niya sa atin. Sabi ng Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. So kapag align tayo kay Lord, lahat ng hakbang natin, alam niya ng Panginoon. Sa chessboard, ang pinaka-powerful piece sa chessboard ay ang queen. Dahil madami siyang moves. Pero yung queen, wala siyang kwenta kapag mali ang position niya. Kung bakit nilapit niyang gano'n, may pawn doon, walang kwenta. So kaya very important na nasa tamang position tayo. Okay? So, where you are on the board, kung nasan ka sa board right now, it matters than what you feel. Minsan kasi, nisip natin, hindi ko pa kaya, I don't feel like I'm perfect yet, kaya pang ayoko pang gumalaw. But the thing is, ang mas pinaka-importante, nasan ka ngayon? God has positioned you in your job, in your family, in your church, in this season, not to survive, but to strategically influence. So, huwag mong isipin na na-stuck ka, but you are stationed dahil hindi accident na nandyan ka. Ako, ang pangarap ko, sinabi ko naman sa inyo last time, maging debt-free. So, binigyan ako ni Lord ng job. Binigyan ako ni Lord ng 24 hours. So, gagawin ko lahat ng makakaya ko para gawin yun. Binigyan ako ng family para i-remind sa akin na CJ, you have to wake up because look at these people. Hindi ba mahal mo sila? Hindi ba dapat ibigay mo yung the best para sa kanila? Binigyan kita ng church, CJ, ng care group, ng support system. Para in times na nangangailangan ka ng help. Naalala niyo yung beginning of the year natin, yung parang feel natin na parang, ba't gano'n yung pasok ng year? Ba't parang sablay ata lahat ng pinlano ko, ganyan. Ganyan yung usapan namin, first meeting namin. Ako lang ba? Sabi ko ganyan. Tapos, si Kuya Eli, kami lahat, ba't parang gano'n? Kung kailan, kasama ka pala. O, di ba? Kung kailan bago yung year, ba't parang ang opposite na nangyari? Wala akong motivation, wala akong ganyan. Pero nung narinig ko yun na parang pare-pares pala tayo sa table na ito na gano'n yung pinagdadaanan, na-encourage ako na parang normal pala. Buti na lang may mga kasamahan ako na nagpapaalala sa akin na parang, alam mo yun, kahit na di man magaling nangyari sa inyo, pero you could feel the sense of community. Na-encourage ako ngayon na parang hindi tayo pwedeng ganito o ganito gawin natin. Di ba? So, the thing is kasi, God positions people before He promotes them. Look at what happened to Joseph. Si Joseph, na-position muna siya sa prison, natuto muna siya ng good stewardship bago siya napunta sa palace. Si Esther, he was positioned in the palace before the nation. Si David naman, before he could lead the people of Israel, he was stationed in the field sa mga tupa. Na-test din yung patience niya, yung paano na pinapapahalagahan, yung mga pinagkalob sa kanya na tupa, nilagaan niya. Ganun. So, do not despise small beginnings. Because yan yung mga bagay na dyan nag-work si Lord. Because the thing is, ito pa maganda, we do not choose where God places us, but we could always choose kung paano tayo magiging good steward doon sa lugar na yon. Ako, right now, sa business namin sa Tripify, medyo mahina. As in talagang, kasi sino magtitiwala sa travel agency na para mostly online ang presence? Pero naniniwala ako na talagang God has given me this one. So, kailangan ko talagang i-work out. Pahalagahan. Diba? Now, here's the question for this slide. Where has God placed you that you are treating as temporary, but He intends it to be strategic? Malay natin, gumagawa pala tayo ng kwento. Gumagawa pala tayo ng testimony. Pinapalakas lang pala ni Lord yung mga tuhod natin. Diba? That's position. And lastly, tayo magtatapos,
Aligned people are provision. Pag sinabing provision, God has already supplied what is needed to fulfill what He assigned. Tandaan natin, kapag may pinapagawa si Lord sa atin, hindi pwede na papabayaan lang tayo ni Lord. Ang gagawin ni Lord, maglalagay siya ng provision, lahat ng kailangan mo, wisdom, strength, empowerment, grace, para mangyari yon. Bigyan ko illustration. Alam mo ba sa gera, I don't know, even in the computer game, the soldiers do not bring their own food, di sila nagbabaon. Yung parang galing sa bahay, naglagay sa Tupperware. Hindi sila nagbabaon. Hindi sila nagdadala ng ammo, ng bala, ng baril. Ang ginagawa, yung government ang magsusupply nun kapag na-deploy sila. Kunwari, papadala sila sa example, let's say, example, sa Ukraine, kunwari. Bibigyan sila ng bala, ng pagkain, ng baril, hindi sa US. Bibigyan sila kapag na-deploy sila sa Ukraine. So, ganun yun. Sa life natin, the provision will follow every time that we step in obedience. Kaya nga, sabi nga ng word ni Ken, di ba? Do not fear, do not be dismayed, for I am with you. I will uphold you with my righteous hand. Kaya pag tinatawag tayo ni Lord to step out of our comfort zone, huwag tayo matakot kasi susuplayan tayo ni Lord. Sabi diyan, the one who calls you is faithful and He will do it. Ganda nun, no? Ang nagtawag sa'yo, faithful na siya at gagawin niya pa. Ganda nun, no? Parang hindi lang niya gustong gawin, kaya niya pa at gagawin niya talaga. So when God aligns a person, He does not send them empty-handed. So ano ba yung sabihin ng to be provision? Tatlong bagay. Pag provision ka kasi at align kang tao, the Lord will supply you with the resources, with strength, and wisdom. Minsan, He equips you with, what you need for the task. Minsan, yung gift, yung skills, yung grace. Yun nga yung word ko parang sa journey ko na for this year, sabi doon, but the grace of God, I am what I am. Sabihin, sinuplayan na kita before, susuplayan kita ulit. Lahat ng composition mo ngayon, it's all about grace. Tapos sabi doon, and His grace shown to me was not wasted. So, hindi masasayang yung grace na yun. And another is supported for the journey. So, ito yung mga people, opportunities, and favor. Nakapag-provision ka ni Lord, yung mga tamang tao, naka-line up na. Kapag sinabi ni Lord na, I will bless you this year, yung mga taong tatanggap sa'yo sa work, yung magiging ka-seatmate mo, yung mga mag-open ng new doors sa'yo, nandyan na. Alam mo nung ako hiningi ko kay Lord, gusto ko pong magkabahay, pero paano ko po gagawin yun? Lagi yung kwento sa inyo, pumasok ako sa SM Appliance Center. Sabi ko, ang sweldo ko ganito lang. Tapos yung mga gamit, pang 3 months, 4 months, partida, hindi pa ako kakain ha? Yung mga essential lang, yung mga ref. Sabi ko, so laki, paano po kung magaganyan? Pero si Lord, dahil nakikita niya yung desires ng heart ko, yung talagang connected siya sa purpose talaga, si Lord, niline up na yung mga tamang tao. Minsan sa work mo, nakilala ko yung isa kong friend, nagsa-stocks siya So, tinuruan niya ako paano mag-invest. Natuto ako tuloy. Doon ko nakuha yung aking first million, doon ako nakabili ng lupa dahil doon sa tamang tao na nag-share na yon. So, minsan sa buhay natin, hindi man tayo bigyan ni Lord ng resources, strength, visibly, pero minsan yung mga tamang tao nila-line up na sa atin. So, ito yung favor, connections, timing. Minsan timing, mahalaga din yun. Opportunities. And alam nyo ba, itong pinag-usapan natin na provision, resources, strength, wisdom, gifts, people, and opportunities. Alam mo ba, the biggest and the best provision out of this is not about money, it's not about skills, it's not about the platform, but His presence. Ito yung reason kung bakit kahit wala ka man ganong kadaming pera, pero na-survive mo yung 2025. Ito yung reason, kahit na wala ka man connection, wala ka man lang, di ka man, kumbaga let's say, nagkulang kang konti sa resources, nagkamali ka kasi you become short sa wisdom last year, pero the reason why you are standing is because of His presence. Hindi ka pa rin empty-handed kasi yung presensya ni Lord kasama ka. Na ang sabi ng Bible, even though you fall, sabi ng Psalms,
I will uphold you. I will hold you with your hand. That's why we could survive the things na parang feeling mo dati hindi mo maso-survive. Dati akala mo hindi mo maso-survive pero andito ka pa rin. Akala mo dati mag-open ba yung door na yon, yung opportunity na yon? Pero nag-open kasi kasama mo yung presence ni Lord. Kaya may mga tao na nagpapakita, they show up to help you kahit hindi mo ina-ask. That is provision. That is the presence of God. So sa aking pagtatapos, okay, tapos na po tayo. Ang aligned person, God does 3 things on a person. Number 1, He prepares you. Right? Second is, He positions you. Hindi ka lang na pinaprepare, pinoposition ka pa niya. And you are provision. Ibig sabihin, hindi ka niya hahayaan na wala kang bala, na wala kang resources, wala kang strength, wala kang grace, wala kang empowerment. He will supply you what you need. So sa ating conclusion, yes, we could start this 2026 with a lot of things. We could do what we want, honestly. Pero alignment is what turns the prayer into strategy, to game plan, na parang, Lord, I'm praying na bless niyo po ako this year. I want to have a car. Diba? Minsan pinag-pray natin yon para madala ko po yung family ko sa church. Pag meron, it will stay as a prayer kung hanggang dun lang. Pero pag may alignment ka, yung prayer na yon, makikita mo ngayon na parang binigyan pala ako ni Lord pinaprepare pala ako ni Lord. Nasa tamang position pala ako. Lahat pala ng kailangan ko, andito na pala sa akin. Ila-line up ni Lord yung mga tamang tao para ma-achieve ko yun. Bibigyan ako ng bagong wisdom, ng idea nila. Bibigyan pala ako ni Lord ng grace, ng favor, ng strength. It will also turn your vision into movement. Last week, sabi ko, sakay tayo sa time machine, punta tayo sa December 2026. May mga sinabi kayo, napangiti pa nga kayo. Hanggang vision lang yon. Pero pag meron kang alignment, if you're gonna work with the Lord this year, you're gonna make sure that the alignment is in place. Yung vision na yon, it will become a movement. It will become concrete. That's why, babalikan ko, ha? James 1:22. Do not merely listen to the word and deceive yourselves. Do what it says. Gawin po natin. So, yun po yung ating message for today. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this day that you've given us. Thank you, Lord, for this powerful message of alignment, Lord. We do acknowledge, oh God, that you are the architect of our life, that it is you who have the plans for us, to prosper us, oh God, to bless us, oh God. We pray, Panginoon, na ito pong plano nyo po, ito pong kalooban nyo, ito pong will ng aming Panginoon ay mangyari, Panginoon, sa buhay po namin. Yes, Lord, I know it requires some sacrifices. It requires, Lord, a lot of things from us, Lord. But, Lord, we know, oh God, with you on our side, with your presence, oh God, we could do all things, oh God. We could surrender, oh God, the things that easily entangles us. We could surrender everything that harms us, oh God, that makes us, oh God, stumble, oh God. And Father, we pray, oh God, yung pong word na binigay niyo po sa amin this year, oh God. We pray, oh God, na ma-witness po namin to in action, oh God. Sa mga desire na itinanim niyo po sa puso po namin, sa mga plano, oh God, na inihanda niyo po sa amin, oh God. We pray, oh God, that we may witness, oh God, the power of our Lord, that these words will not come out from your mouth and do empty, oh God, but they will accomplish anuman po, Lord, yung nilayo niyo po, Lord. We pray, oh God, for each and every one of this, oh God, of the people here, oh God, yung kanila pong mga endeavors, oh God, yung kanilang work, yung kanila pong plans, yung kanila pong dreams, oh God. We believe in a God who is able to do exceedingly and abundantly, more than we could ask, oh God. And Lord, we know, oh God, that the best is yet to come. Father, we pray that we may appreciate, oh God, that you have already prepared us, oh God. That we are in the right position, oh God. Or you will take us, oh God, in the right positions, oh God. And we know and we are confident, oh God, that the provision of the Lord will sustain us, oh God. Father, bless this time, oh God. Bless this message, oh God. And we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. All right. So, save ko lang to at aking